na nagtatrabaho bilang mga tagalinis ay talagang mga top tier na bilyonaryo. Ang manager na bumabati sa kanila ay nakita ako at aksidenteng nabasag ang alak na inihanda para sa salusalo na inihahanda ng mayamang tao para sa kanyang anak. Agad siyang tumakbo papunta sa akin para pagalitan ako, pero habang tinitingnan ko ang mga magulang at nakababatang kapatid ko sa harap ko, akala ko ako'y nananaginip. Dahil mula pagkabata, kinakain ko na ang mga tira-tirang pagkain na dinala ng aking ama mula sa trabaho at nagsuot ng mga damit na kinuha ng aking ina mula sa basura. Ngunit ngayon ko lang naisip na sila pala ay mga bilyonaryo mula pa noon. Dahil nakamaskara ako, hindi nila ako nakilala bilang kanilang anak. Agad akong hinila ng manager dahil wala akong kakayahang bayaran ang nabasag na alak. Nalaman ko na ngayon ang ama ko ay nag-host ng isang salusalo upang ipagdiwang ang pagpasok sa kolehiyo ng nakababatang kapatid ko. Hindi man lang ako nabanggit. Parang wala akong halaga kundi isang estranghero sa pamilyang ito. Nakatayo sa malapit, ang puso ko'y tuluyang nabasag. Wala silang ideya. Palagi kong pinaniniwalaan na mahirap ang pamilya namin. Kaya para makatulong na maibsan ang pinansyal na pasanin, nagtrabaho ako ng part-time tuwing may oras ako. Akala ko na pag nakapasok na ako sa kolehiyo, makakatulong ako sa mga magulang ko na magkaroon ng mas magandang buhay. Ngunit ang mahabang oras ng pagod ay nagdulot sa akin ng malubhang karamdaman. Isang buwan na lang ang natitira sa buhay ko. Nang malaman ko, gusto kong gamitin ang natitirang oras ko para kumita ng kaunting pera para sa aking mga magulang. Pero sa halip, binigyan nila ako ng malaking sorpresa. Sa daan pa uwi, bigla akong na-corner ng isang grupo ng mga tulisan. Binugbog nila ako ng husto at hiniling na ibigay ko sa kanila ang $3,000 agad-agad. Nakiusap ako sa kanila na payagan akong tawagan ng mga magulang ko. Nangako akong ililipat ko ang pera pagkatapos. Tinawagan ko ang aking ama at nagmakaawa. Napapaligiran ako ng mga tulisan. Pwede mo bang ipadala sa akin ang $3,000? Natatakot na takot ako ngayon. Pero sinabi ng kapatid ko, ang kuya ko ay karaniwang nakadamit ng mga basahan. Bakit may magtatanong sa kanya ng pera? Ito marahil ay isang scam lang. Naniniwala ang tatay ko sa kanya. Hindi lang siya tumangging magpadala ng pera, pinagsabihan pa ako ng masama at pagkatapos ay ibinaba ang telepono. Tumingin ako sa mga tulisan ng may kawalang pag-asa pero wala silang pinakitang awa. Binugbog nila ako ulit at umalis. Pagkatapos nilang umalis, sumandal ako sa pader sa sakit. Pagkatapos isang maliit na aso ang dahan-dahang lumapit sa akin. Napagtanto ko ring wala itong gustong kahit sino. Kinabukasan, drag ko ang sarili ko pa uwi, puno ng mga sugat. Pero sa halip na pag-aalala, sinalubong ako ng mga akusasyon. Pinagsabihan nila ako dahil hindi ako umuwi noong nakaraang gabi. At dahil sa nakipag-away ako, inutusan nila akong lumabas at tanggapin ang aking parusa. Pagkatapos lumapit ang maliit na aso para aliwin ako, pero sinipa ito ng kapatid ko. Galit na galit, itinulak ko siya palayo. Nang marinig ang kaguluhan, lumabas ang aking ama at nakita akong itinulak ang aking kapatid dahil sa isang aso. Pinabayaan niya ang aking mga desperadong pakiusap. Maya-maya ay oras na ng tanghalian. Tumingin sa pagkain sa mesa, pakiramdam ko'y lubos akong nawawalan ng pag-asa sa tahanang ito na walang pagmamahal. Nang sa wakas ay bumalik sila sa walang laman na tahanan na iyon, nagsimula silang mapagtanto kung gaano ako kalubhang nagdusa. Lahat ng mga taong ito. Pero noon, huli na